Well, ako magsasalita. Well, ito, nag-file kami ng complaint sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng MWSS, mga former and incumbent officials na dahil sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, BP 68 at saka Article 177 na usurpation of authority. Kasama na doon, inherent naman pag nag-file ka sa ombudsman ang grave misconduct para dyan sa administrative case. Ito ay regarding sa Kaliwa Dam Project ng Metropolitan Waterworks MWSS. Yeah, former administrator and back Bids and Awards Committee Chairman Leonor Cleopas, former administrator Reynaldo Velasco at saka ang mga members ngayon ng BAC. Ano po ang nakita ninyo? Bakit sinampahan niyo po sila ng kaso sa Opo. ombudsman? Mismo po ang Commission on Audit ay naglabas po sila ng Notice of Disallowance. Dalawa po yun. Patungkol po ito sa 1.8 billion at yung isa naman ay 309 million. Ang 309 million po ay pasok ito doon sa kautusan ng ating presidente. Maalala nyo, panahon ni Duterte at ngayon pagpasok ni Pangulong BBM, naglabas siya ng memorandum circular na lahat ng mga nasa gobyerno na mayroong tinatawag ng holdover capacity, hindi pa pwedeng mag-release ng pondo hanggat walang paintulot ng tanggapan ng Pangulo. Yan po ay na-violate nila. So, hindi alam ng Presidente, hindi alam ng Palasyo na nag-release sila ng pondo. Para saan yung pondong ni-release? Ito po yung tinatawag na penalty. Ano po? Ito yung penalty na siningil ng China Energy sa Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng MWSS na kung saan ay ibinayad doon sa China Energy. Kaya diyan pa lamang ang linaw po yung sinasabing violation. Kaya dumulog tayo ngayong araw na ito sa tanggapan ng Ombudsman para formal na ihain itong mga nabanggit na offense ng mga opisyales, yung mga dating opisyales at kasalukuyang opisyales. Ang pananaw ng United Filipino Consumers and Commuters dito at ng Water for All Refund Movement ay ito po ay talo ang ating gobyerno sa kontrata na ito. Dalawa, talo ang mga taxpayers dito. Ikatlo, lalong-lalo na tayo mga water consumers. Kasi tayo ang bumabalikat ng kabuuang proyekto nito. Alam niyo, ang proyekto nito ay 12 bilyong piso. Ngayon, dito sa 12 bilyong piso, na sinasabi nila supposed to be matatapos po ng December 2024, according, Mayo na ho ngayon, di ba? Bukas, June na. June na. So, ilang buwan na lang. 7 months na lang. So, kahit pumunta ko kayo dun sa Kaliwa Dam area, imposible yung matapos ng taong 2024. So, ano mangyayari niyan? Yung budget na 12 billion, mukhang, di ba? Mukhang ano pa yan? Mukhang, hindi natin alam kung anong adjustment na naman mangyayari dyan. Pangalawa, yung penalty na sinasabi, magkano na naman yun, yung penalty. So, very disadvantageous talaga sa Philippine government, sa taxpayers at sa mga water consumers. So, hinihiling natin sa Presidente na sana ay suspindihin na niya o kaya tanggalin na niya yung mga taong sangkot dito para hindi, anong tawag doon, attorney, para hindi maka-influensya sa mga tauhan nila ron sa opisina. Oo. Alam mo, pag grossly disadvantageous na ang transaksyon, pasok na kagad sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act yun. Ayan po. Paglilinaw lang po, ano po ba itong sinasabi niyong penalty? Sino po ang nagbayad ng penalty? Tayo, ang gobyerno po ba? Ganon? Ganito po, sa maikling paliwanag lang,
Nung panahon na ang chairperson ng Bids and Awards Committee, sa pangalan niya ay si Ma'am Leonor Cleopas. Si Ma'am Leonor Cleopas, nag-issue siya ng notice to proceed sa China Energy. Yan yung kontratista ng Kaliwa Dam Project. Nang walang pahintulot ng Board of Trustees at nung mga kasamahan niya doon sa bids, no, sa BAC. Bakit ka magbibigay ng notice to proceed kung hindi compliant o complete ng permit na alam mo na magkakaroon ng problema in the future? Dumating na ngayon. Dahil nga walang permit, kulang ng permit, paano yung mga makina, paano yung mga tunnel boring na tinatawag para rin sa mga bundok na pambutas ng bundok, kung kulang ang permit, hindi makakagalaw ang makina. So kung ikaw yung kontratista, ano gagawin mo? May ano yun eh, may gastos yun eh. Doon minultahan ang MWSS dahil nga kulang ang permit, hindi makagalaw yung mga makina. Bakit mo siya binigyan ng mabilisang notice to proceed? Doon pa lang, may problema na eh. Pero mo, after 7 years o after 8 years, saka pa lang nakapag-comply. Eh di sana ngayon na lang muna natin sinimulan para hindi tayo na-penalize. At yung penalty na yun, bakit ngayon ipinapapasan sa ating water consumers? Pangarap pa nga lang yung Kaliwa Dam. Wala pa yung project, sisingil na sa water consumers. Hindi naman yata tama yun. Sir, sa kabila ng panawagan natin o pag-iingay sa gobyerno, meron na ba tayong nakamit sa mga hinaing natin sa panawagan na yan? Alam niyo po, maalala niyo po ang Pangulong Duterte, ginamit niya ang mismong posisyon ng Water for All Fund Movement at UFCC doon sa usapin ng 20% environmental charges. Naalala niyo, di ba, nagmura-mura pa ang presidente? Dahil yun sa kaso na itinulak natin, yung mga ibang kaso pa, no, mga nauna. So, yun yung mga ilang tagumpay. Tapos yung corporate income tax, no, na dati tayo rin ng attorney nagbabayad nun eh. Pero dahil sa pagkakalampag natin, nawala yung corporate income tax. Hindi na pass on sa water consumers. Ano pa? May tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA at meron tinatawag na doon sa peso adjustment, no, SERA, Currency Exchange Rate Adjustment. Yung isa kasi dolyar, yung isa piso. Pero ang tanong, bakit pareho tayong china-charge? Kasi di ba, pag may utang ang Republika ng Pilipinas sa mga malalaking bangko, ang denomination niyan dollars. Pag gumalaw ang piso, bumagsak ang piso, gumalaw ang dolyar, bumaba, tumaas, nag-a-adjust yun. Automatic yun, may sinisingil sa akin. Pero bakit may sinisingil sa dolyar, may sinisingil sa piso? Eh pareho rin naman yung purpose. So natanggal yung isa doon. Yung mga ganyan, no? Pero kailangan pa ba nating magsampa ng kaso para gumawa sila ng mabuti? Eh kahit ko lang nanonood, dapat ginagawa nila ang kanilang sinumpang tungkulin para sa interes ng Republika ng Pilipinas at ng kanyang mga mamayang pinaglilingkuran. Lalo-lalo na taong gobyerno kayo. Hindi na natin kailangan sampahan sila ng kaso sa totoo na. Diba? Sir, balikan ko lang po yung tungkol dun sa notice to proceed. So, ibig sabihin ang violation nila ay sa Procurement Act na tinatawag natin. Doon po mismo sila unang-una yung dati pong naka-administrator. Tama po ba ako? Opo. Ano po ang meron na po ba kayong mga ebidensya rin na nakalap kung ano ang kalagayan po mismo ngayon ng Kaliwa Dam? Ganito po. Noong 2022 report, ang sinasabi, ang accomplishment ay 1.9% doon sa tunnel boring. Galing po saan tong accomplishment report po? Sa kanila. Sa kanila po mismo. Sa MWSS po. 1.9, ibig sabihin napakaliit na Porsyento. 2%, di 100% yan. Yan pinapakita ko yung bunga nga lang sa TV, yung tunnel. Hindi pinapakita yung loob.
Paano yung matatapos ang 2024? Tapos ang presidente natin sasabihin sa atin, huwag kayong mag-alala, huwag kayong masyadong mangamba. Kasi kung kulang ang supply ng tubig, may ginagawa na tayo, yung Kaliwa Dam. Mukat-mukat mo, baka hindi pa tapos na yung administrasyon ni Pangulo, baka Ilang taon po ba ang nakakontrata itong na matapos itong ano? Kasi 'di ba usually ang project po merong kung kailan magsisimula, 'di ba? At kung kailan po siya matatapos. So December 2024 nga dapat matapos. pero 1.9% pa lang. Wala na yan. Malabo na yan. Oo. kaya minabuti na natin na tumakbo sa ombudsman para magkaroon ng mga kaliwanagan at pananagutan yung mga tao dyan. At ang gobyerno natin mas makapaganda. No? Hindi yung nagtuturuan tayo na, in fact, attorney, itong project na ito, ano pa ito dati ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong Layban Dam, sinimulan ito ng 1979. Nagkaroon lang ng EDSA, natigil. Kaya nagtataka ako, attorney, bakit inuna yung Kaliwa Dam kesa sa Layban? Yung Layban tapos na eh. Halos tapos na yun eh. Konting-konti na lang yun eh. Inuna pa yung Kaliwa Dam. Siguro, hindi na natin alam, baka Paglilinaw din po. Pagka ganyan po ba na may notice to proceed, ang nangyayari po ba meron pong nailalabas ng pondo mula sa national government? Oo, may pondo yan na inilalabas basta may notice to proceed. Oo. Magkano po ang napag-alaman po ninyo na pondo nang nailabas para sa Kaliwa Dam? Meron po ba kayong ang impormasyon? pagkaalam po namin, umabot na po ng halos 4 na bilyon. Okay? Pero papunta na siya ng 5 bilyon. Pero pinag-uusapan pa lang natin yung penalty. So penalty pa lang yan. Kung meron man na release, konting-konti lang para sa project. Ang project po na yan, 85% po sa ilalim ng Exim Bank ng China Energy. Okay? 85%. Yung 15% sa Philippine government. Yon. So kung 12 billion yan, 1.8 billion ang sa Philippine government. Na-consummate na nga niya eh. Sa penalty pa lang na ano na niya eh. Ang MW na gamit na eh. Saan niya ngayon kukunin? Additional funds. Ng Philippine government. Hindi na magre-release yung Exim Bank kung incomplete yung mga permits. At alam naman natin, ang kasalukuyang gobyerno, karamihan ng mga China project ngayon, nagkaroon din ng mga pagtigil. Diba? So kung ikaw yung kapitalista o ikaw yung sa bagay ng China, alanganin ka mag-release. Paano ka kasi babayaran eh? Diba? Alam naman natin, meron itong isa pang anggulo na parang US and China, diba? Angle, no? Pero tayo bilang water consumers, labas na tayo dun eh. Ang sinasabi lang natin, kailangan natin ng 24 hours na supply ng tubig. Kailangan natin ng abot kayang presyo ng tubig. Ito hindi nga 24 hours. Tapos hindi abot kaya. Tapos itong supposed to be na project na Kaliwa Dam, makakatulong sa atin, mukhang nagkaroon pa ng, inabot pa ng anomalya. So, bakit ganun? Di ba? Bakit parang pinaglalaroan nila ang publiko na ang interes sana ay para magserbisyo, mukhang hindi serbisyo ang So, bali ano po ang prayer po ninyo sa ombudsman kaugnay sa isinampan po yung pong kaso? Ayan. Kasama na yung primarily yung preventive suspension at yun maging liable sila administratively at saka yung hatulan din sila dito sa ginawang mga krimen na nandito kasi ang RA 3019 anti-graft practices or rough and practices act, yung grossly advantageous, isa na yon. Tapos yung mga procedural aspects na wala namang authority, walang bodreso, wala lahat, pinatuloy nila yung papasok yan.
lalo na kung medyo malaki-laking amount, depende kasi ang amount sa penalty, no. Ayan, yung preventive suspension, lahat yung mga incumbent, yan, hindi sila maka-impluwensya, tapos mapailan sila sa sandigang bayan at maging maanuhan silang guilty. Kasama na rito yung absolute perpetual disqualification. Yung absolute perpetual disqualification, hindi na sila pwedeng magtrabaho ulit sa gobyerno. Yun ang absolute perpetual disqualification. Ano po ang epekto ng ginawang ito ng dati pong administrasyon? Bukod dun sa kanina kasi binabanggit nyo po na tayo yung magbabayad. Bakit nyo po sinabing ang taong bayan po ang magbabayad? Una, dahil dun sa penalty, at pangalawa, dahil dun sa mismong project na obviously 1.9% pa lang, imbis na dapat ay patapos na yung proyektong ito. Well, doon pa lang, sa performance pa lang, bagsak na eh. Ang linaw na doon eh. So, kinakailangan talaga masusing investigasyon at tanggalin na yung mga opisyalis na nariyan na hindi dapat. Ngayon, speaking doon sa nakaraan, palagi ko napakalaking kasalanan yung kahit itong mga nakarang administrasyon dahil nagkaroon siya na tinatawag na extension. In-extend niya yung buong kontrata pa ng buong concession agreement. In-extend niya ng panibagong 15 taon. Na supposed to be, dapat yung tinatawag na agreement, nag-lapse nitong Mayo 2022. Pero in-extend niya. Ang daming violations eh. Nung nakaraang mga rate rebasing, from 1997 to 2022, very glaring ang mga violation. Bakit mo ibibigay pa yung contract doon sa mga nag-violate at binigyan mo pa ng bonus na 15 years to 25 years? Binigyan mo pa ng congressional franchise. Tapos ito pa, meron ka pang kaliwadam. Kaya lunod na lunod ang publiko rito sa issue ng tubig. At ang Metro Manila, kapag ang laki ng problema ng tubig sa Metro Manila, paano ang ekonomiya ng buong bansa? Metro Manila to. Diba? Hindi dapat pinaglalaruan ang issue ng water security. Ang Kaliwa Dam ay isang solusyon sana sa pangmatagalang seguridad ng supply ng tubig. 1978 pa, pinag-isipan na yan ng dating Pangulong Ferdinand Endralin Marcos dahil alam niya na lulobo ang populasyon ng Metro Manila. Pero ngayon, 2024 na. 2024 na, layo nung 1978. Ito pa rin pinag-uusapan natin. Tulad ng Layban Dam, ni isang tornilyo na ibinayad, ni isang, doon sa mga advance collection sa atin, sa Layban Dam project, ni isang tornilyo, wala silang pinanggawa doon. Sa loob ng 25 years, 1997 to year 2022. Tapos ngayon, nag-introduce sila ng bagong Kaliwa Dam project. Iniba nga lang nila yung pangalan eh. Mula sa Layban Dam project, pinaganda yung pangalan. Pinasok sa PPP, no? Tawag ko diyan, pwe, no? Tapos nung panahon na yon, sa panahon ni Pinoy, ito yung sila Almendras, sila Singson. Sino ba si Almendras? Sino ba si Singson? Si Almendras, ang dating presidente ng Manila Water. Na na-appoint bilang executive secretary ng panahon ni Pinoy. Sino ba si Singson? Dating presidente ng Maynilad na na-appoint sa Department of Public Works and Highways. At nung panahon na yan, doon pumasok yung New Water Centennial Project. Pero yung New Water Centennial Project, hindi yan new. Kasi yan yung Layban Dam, yan yung Kaliwa Dam, at yan yung Kanan Dam. Binigyan lang ng new name. New name. So may panlilin lang. Kaya itong kasalanan ng nasa water sector na ito, mahaba ito. Pero going back sa issue pa lang ng Kaliwa Dam, para mag-focus tayo sa issue na yan, doon pa lang 12 billion is 12 billion. Nananalig po ba kayo na, kasi alam naman po natin na ang mga kaso na naisasampa sa ombudsman ay
tumatagal. Matagal na proseso po ito. Ano po ang panawagan nyo sa ombudsman ngayon? Kaugnay dito sa isinampan niyo pong kaso. Ako, palagay ko magandang pang-retirement ni Ombudsman Martires to. Regalo na niya sa publiko ito. Ang lino naman na Sir Martires yung mga ebidensya. Bilisan niyo po para magandang retirement natin sa gobyerno. Gandang legacy. Oo, Legacy pamana, niya. di ba? Ayan, yan po yung ating appeal, no? Ganun din sana sa may iba pang mga kaso. But of course, siyempre, itong tubig ay buhay, subalit ang presyo ay nakamamatay. Ano po ang panawagan nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw bilang Sir RJ, bilang leader po ng United Filipino Consumers and Commuters, kaugnay dito sa isinampan nyo pong kaso at mga problema po tungkol sa tubig. Again, mahal ang tubig, Mr. President. Gutom na ang Pilipino. So, sana'y busugin ng hustisya ng Pangulo. Unahin niya kahit itong sa issue ng Aliwa Dam. Tanggalin niya na yung mga opisyales na nariyan para hindi na maka-impluwensya. At gumulong na ang hustisya sa ating mamamayang Pilipino. Kung halimbawa lang po, napakinggan po kayo ng Pangulo at may mga ulong gugulong bago pa man lumabas ang desisyon o kumbaga makita ng ombudsman ang probable cause ng inyong reklamo, ano po ang masasabi niyo sa ating Pangulo? Alam niyo po, bago natin inilabas itong usapin ng Kaliwa Dam Project, ang United Filipino Consumers and Commuters ay nanawagan din sa Pangulo kaugnay ng Cagayan Water District problem. Sabi namin, sumulat tayo kay Presidente, take over na niya ang Cagayan de Oro Water District. Tumugon siya agad. Sinabi niya, sa isang talumpati sa Cagayan, nung pumunta siya, pinapa-take over niya ang Cagayan de Oro Water District, no? Sa ilalim ng Local Water Utility Administration. Dito sa usapin na ito, immediately pwede niyang i-take over yan at maghanap tayo ng mga matitinong mga individual na pwedeng magsilbi sa taong bayan. Halimbawa, kung capable si attorney, bakit hindi natin ilagay doon? Para meron tayong boses, no? Meron tayong tagabantay, no? Na interest ng publiko yung pangangalagaan. Di ba? Yung mga ganyan. So, Mr. President, malaki ang aming respeto sa inyo, pero marami yung gutom na Pilipino. Dahil mahal ang tubig, mahal ang bigas, mahal ang kuryente, mahal na Pangulo. Sir, bilang boses ng consumer, sir, sa mga consumer na gumagamit ng tubig, anong naririnig nyo against dito sa sinusulong para sa kanila? Yung iba nga wala namang swimming pool, pero ang water bill parang swimming pool. Yung mga ganyan, di ba? Dami ganyan reklamo. So, alam nyo, ang mga Pilipino, pinipilit na lang pagkasyahin talaga yung kanilang kaya. Ang value ng piso, sobrang, wala na, 1,000 pesos, pumunta ka ng grocery. Ang sweldo mo, kung ang sweldo mo ay 610 ba per day sa Metro Manila, ilang porsyento napupunta dyan sa tubig, sa kuryente, sa bigas, ilan na lang natitira? Wala na halos. Wala. Hindi kasya, hindi nakabubuhay. So, kailangan talaga na mag-isip ang ating gobyerno, lalo-lalo ng Presidente, paano niya mabawasan ang mga halaga ng utilities, yung mga presyo na yan, tulad ng tubig. Ano po? Sa tubig lang siya mag-concentrate, ilang milyon Pilipino na dito sa Metro Manila kanyang matutulungan. Kung 20 milyong Pilipino ang water consumers sa Metro Manila, ang laking porsyento nun. Diba? Ang laking porsyento nun. Siguro isa to sa dalawang last question ko.
punta po ako kay attorney. Attorney, para po sa kapakanan ng ating mga tagapanood ngayon, pwede po bang pakisabi niyo po ang buong pangalan ninyo at ang organisasyon na kinabibilangan niyo at sino po ba kayo bago po kayo humarap dito, kaugnay dito sa kasong isinampan niyo sa Ombudsman? Ako si Attorney Ramon de las Aras, nasa private practice ako. Matagal na ako nagpa-practice na nakuhang abogado dito ng UFCC. Ako'y may law office, matagal na ako sa practice, nasa 20 years na rin. Galing din akong gobyerno, tapos nag-resign, nag-private. Actually, nasa 3 law office ako ngayon. Yan lang ang Saka masasabi ko, ni isang singkong wala akong sinisingil si attorney sa atin. Talagang nagsusunog ng kilay para sa atin. Kaya pasalamat po tayo, may mga ganyang klaseng abogado na tumutulong, tulad nito. Kaya nga ako, kung kakailanganin at pwede, magkakaroon ng pagkakataon, dapat maglagay tayo ng mga tao na talagang tapat sa simulain nila para sa serbisyo ng taong bayan. Kung mamarupatin niyo po, attorney, saan po kayo dati galing na ahensya po ng gobyerno? Sa gobyerno, sa Department of Justice, galing akong Bureau of Internal Revenue, galing akong Public Attorney's Office, galing din ako ng Office of the Solicitor General. So talaga po palang malalim at malawak ang inyong kaalaman basta tungkol po sa batas. Opo. Mensahe mo, attorney, sa ating mga kababayan po na nanonood po ngayon? Sana suportahan niyo itong final namin na kaso dahil malaking tulong to pagka nalinis ang mga nakaupo dyan sa MWSS. Medyo pag natuloy itong nang maayos itong project ng Kaliwadam, medyo mapapababa natin ang presyo ng tubig. Attorney, sa tingin mo ba meron kayo lang ang bukod tanging organisasyon na nagsampa ng kaso tungkol dito sa Kaliwadam o meron kayong naririnig na may iba pa rin? Wala pa sa ngayon, wala pa naman. Kaya etong organisasyon pa lang ang unang unang umangal dito at gumawa ng paraan para ma-file ang kaso at malinis ang mga nasa ranks ng MWSS. Kung sakali po ba, kasi meron pong isang grupo na Crimes and Corruption Watch na lumalaban din po kaugnay sa mga korupsyon sa pamahalaan na pinangungunahan po ni Carlo Batalla. He's from Camarines Sur, pero ngayon ay tumuptok at sila po ang nagiging representante ng mga NGO o representative po sila pagdating po sa bidding ng Department of Public Works and Highways at maalam sila pagdating po sa Procurement Act. Kung sakali po na magkakaroon kayo ng pagkakataon na magsanib puwersa ang Crimes and Corruption Watch at ang UFCC laban dito sa nangyayari ngayon sa Kaliwadam, willing po ba kayo? Oo, willing naman, wala namang problema. Mas maganda, mas malakas ang puwersa, mas malakas ang boses. Tama po yun. Okay, thank you so much po. Maraming salamat po, Mabuhay.